medyo malungkot po ito kasi yung mga umaasa na matutuloy yung impeachment, mga kababayan, sa darating na August 4, kasi yan po mga kababayan yung sinasabi ng ilang mga senator na sa August 4 magkukonvene itong impeachment court dito po sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ang malungkot lamang po mga kababayan dito, nagsalita na po ang Korte Suprema at sinasabi po nila, eto basahin po natin, Supreme Court, no VP Sara impeachment this year. Ibig sabihin, walang impeachment ngayong taon. Kasi labag daw po sa saligang batas yung nangyari sa proseso ng impeachment ni Sara Duterte, yung jurisdiction mga kababayan. Kasi ang paniniwala ng Korte Suprema, hindi daw po tatawid yan sa 20th Congress. Ano po sasabi dito? Basahin po natin. Diniklarang unconstitutional ng Supreme Court o retong SC in bank ang article of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Sa pahayag ni Supreme Court spokesperson Attorney Camille Teng, paglabag ito sa 1-year ban rule. Yan yung sabi dito mga kababayan, o 1-year bar rule. Yan po yung sabi dito. So parang sinasabi nila na yung pagtawid ng article of impeachment pamula 19th Congress papuntang 20th Congress, yan daw po mga kababayan ay labag sa saligang batas. Kaya wala daw pong impeachment ngayong taon. Yan po yung sabi dito. So sabi pa dito, the Senate did not acquire jurisdiction over the impeachment proceedings. However, the court said it is not absolving Vice President Duterte from any of the charge against her, sabi ni Teng. Ibig sabihin mga kababayan, ang kini-question dito is yung jurisdiction mga kababayan dyan po sa 20th Congress. Pero hindi daw po nangangahulugan na absuelto na etong si Sara Duterte sa mga kasong pwede daw pong isampa laban daw po kay Sara Duterte. Ang tinitingnan nga natin dito, tinihintay nga natin dito yung impeachment mga kababayan, yung trial na dapat ay makikita po natin yung mga ipipresentang ebidensya laban po kay Vice President Sara Duterte. So ngayon, kung titingnan nyo rin mga kababayan, maliwanag naman yung lagi nating sinasabi na dapat talaga si Duterte doon mga kababayan malitisin sa International Criminal Court kasi wala silang control doon. Ngayon napatunayan na natin na pagdating pala dito sa Pilipinas talagang mahirap ang hustisya. Bakit natin nasabi? Biruin nyo yung mga nasa Korte Suprema, yung iba naman dyan mga appointee ni Duterte. At siguro mga kababayan, yung nagsabi na unconstitutional, pag-usad ng article of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte, siguro mga kaalyado ni Duterte o mga appointee ni Duterte diyan po sa Korte Suprema mga kababayan, di umano. So ngayon, sabi pa dito, maaari umano maghain ng panibagong impeachment complaint laban sa bise simula February 6, 2026 pa mga kababayan. Nagugat ang impeachment complaint laban sa bise sa umano'y akusasyon ng maling paghawak ng public funds, pagbabanta laban kay President Bongbong Marcos at iba pang opisyal mga kababayan. So yan, ang sinasabi ng Korte Suprema na pwede naman daw magkaroon pa ng impeachment, kaso nga lang sa February 6, 2026 pa mga kababayan uusad. Ibig sabihin doon pa lang yung mga gustong mag-file uli, magdemanda laban kay Sara, doon pa lang po mga kababayan pwede na gawin ulit yon. Dahil nga ang sunusunod po nila yung 1 taon mga kababayan na pag-ban. Ano po, dahil nga nakapag-file na ng impeachment at hindi naman natuloy, so ibig sabihin patatapusin muna yung 1 taon bago ulit mag-file ng panibagong impeachment complaint laban po kay Vice President Sara Duterte. So baka sabihin ng iba, fake news tayo mga kababayan. Eto po yan, nakita natin yung balita. Wait lang, play natin. Mga kapamilya, sa kapapasok na balita, idineklara ng Korte Suprema na unconstitutional ang articles of impeachment laban kay Vice Presidente Sara Duterte dahil sa umiiral na 1-year rule. Ang balita mula sa Korte Suprema, hatid ni Radyo Patrol, Steve. Sakit yan para sa mga kababayang Pilipino po natin. Kasi lahat kayo naghintay, lahat kayo nag-expect
na matutuloy sa August 4 yung impeachment mga kababayan laban po kay Sara Duterte. Kaso nga lang ang problema, hindi na po matutuloy yan dahil buhat nga nung gumawa ng aksyon itong mga senator na nagsilbing abogado ni Sara Duterte diyan po sa Senado. Ganito na mga kababayan, pagdating do sa mga appointee ni Digong diyan sa Korte Suprema, ganyan po yung naging resulta. Pero kaya nga nung sabi ko, gusto ko maging balance dito sa isyong ito, kasalanan din mga kababayan ng mga nag-file. Bakit? Nung nag-file sila, patapos na po ang taon ng 2024. At ngayon mga kababayan, tapos mag-e-election pa, ngayon mga kababayan, talagang kung pagbabasihan din natin, talagang questionin talaga yung jurisdiction mga kababayan nitong article of impeachment pamula 19 Congress papuntang 20th Congress. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. Steve! Tony, kinumpirma ni Supreme Court spokesperson Attorney Camille Ting na base sa desisyon ng Supreme Court en banc labag sa konstitusyon ng articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Ting, hindi maaaring magkaroon ng jurisdiksyon ng Senado sa mga pagdinig kaugnay ng impeachment dahil sa one-year ban rule laban sa ikaapat sa impeachment complaint. Ang tatlong complaint niya ay tinuturing na ibinasura o inaksyonan at wala ng ibang reklamong impeachment na maaaring tanggapin bago ang February 6, 2026. Nilinaw rin ng Korte na hindi naalis ang pagkakapswelto ng Korte Suprema laban sa Vice Presidente. Ibig sabihin na ayon sa Korte, ang tanging dahilan lamang kung bakit ibinasura ang impeachment at dahil lumabag ito sa patakaran na nagsasabing bawal ang higit sa isang reklamo kada taon laban sa isang opisyal. Tama. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Steve Raz, DZMM. Yan yung masakit dyan. Yung mga naghihintay, nag-e-expect na magkakaroon ng impeachment trial sa August 4, wala na pong ganun na mangyayari kasi mga kababayan, ayon nga po dito sa Korte Suprema, pwede ulit mag-file ng impeachment complaint laban po kay Sara Duterte pero sa February 6 pa, 2026 mga kababayan. At palilipasin muna etong taon na ito dahil nga sa umiiral na one-year rule mga kababayan. So ngayon, ito yung masakit, yung mga naghihintay dyan na masisilip yung mga ebidensya, yung mga bank account ni Sara Duterte, mukhang hindi pa po mangyayari yung sa ngayon. Sa madalit salita mga kababayan. Kasi nga, nagsalita na ang Korte Suprema at alam naman po natin na kapag Korte Suprema na ang umaksyon at nagsalita, walang magagawa kung hindi sumunod. Pero gaya nga ng sabi ko sa inyo, hindi pa rin talaga natutulog yung hustisya. Kung may maglalakas pa ng loob na mag-file ng mga article of impeachment or impeachment complaint laban kay Sara Duterte dyan sa Kamara sa darating na February 6, doon pa lamang po uusad uli itong impeachment ni Sara Duterte. So masaklap nga lang dito, pagka-transmit sa Senado ng mga article of impeachment, hindi po nila inaksyonan agad. Inuna po nila yung mga pangsarili po nilang interest. Kaya kung tutuusin na may kasalanan din dito, ay walang iba kung hindi ang Senado. Bakit? Ano ba ang sinasabi ng konstitusyon? Forthwith, ibig sabihin agad-agad na dapat umpisahan na once na nag-transmit sa kanila yung mga article of impeachment mga kababayan. Kaso nga lang ang problema, hindi po inaksyonan yan ng Senado sa pamumuno ni Senate President Chis Escudero. Kaya kung tutuusin, sila din po ang may kasalanan kung bakit nangyari po yan. Sayang nga lang kasi nakabantay, nakaabang ang sambayan ng Pilipino sa posibleng mangyari dito sa impeachment ni Sara Duterte.